Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, tatalakayin natin yung paano nga ba lumalim sa Biblia, no? So, yung covenant pa rin. So, Romans chapter 5 verse 12 ang sabi rito, death through Adam, life through Christ. So, Romans 5:12, therefore, just as sin entered the world through one man and death through sin, and in this way death came to all people because all sinned. Sa Tagalog, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Si Adan yon. Ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So ito yung nagsimula nung nagkasala si Adan, no? So kumbaga meron kasing covenant. Kumbaga, pag sinabing covenant, may pangako eh. Kumbaga may pangako si Adan at ang Diyos sa isa't isa na sabi ng Diyos, Adan, susundin mo ako. Wala kang, kumbaga, ikaw ang mamumuno dito sa lupang ito. Tapos lahat pwede mong kunin, lahat pwede mong kainin. Pera lang yung the fruit of knowledge. So something ganun. Kumbaga yung merong isang pinagbawal ang Diyos na kainin sa Hardin ng Eden. And yun nga, kasunduan nila yon na sumunod ka, Adan. Bawal mo akong sukayin, ganun. Pero yung kasunduan na yun, yung covenant na yun, ay binali ni Adan. Kumbaga hindi niya sinunod, hindi siya naging tapat sa kasunduan nila ng Diyos. Dan dahil doon, ito na nga, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil sa kasalanan na nagawa ni Adan, pumasok na yung kasalanan sa mundo. Pumasok na yung kamatayan, yung mga paghihirap, mga kung ano-ano. Ngayon, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ng lahat ng tao ay nagkasala. Nagkasala si Adan, kaya ang kapalit nun, lahat ng kaanak-anakan niya, lahat ng magiging anak niya, lahat ng generasyon niya, ay may sala rin. May kasalanan din. So, ayun. Punta tayo sa unang katuruan. Sabi dito, Adam is the head of humanity. So, yun ang sabi ko. Ang pinakang head ng ating sangkatauhan ay si Adan. Pero hindi ibig sabihin mas Diyos siya, di ba? Parang sinasabi lang na kumbaga, parang kung ang Diyos ay ang mayor, si Adan yung vice mayor. So kumbaga sinasabi rito na ginagamit si Adan para maghari ang Diyos sa mundo sa pamamagitan niya. Yun yung role ni Adan. Ganon yung trabaho ni Adan. So sa ikalawang teaching ang sabi rito, God requires perfect obedience. So marami mga tao na so ibig sabihin pala kung si Adan lang ang nagkasala, so dapat sisihin natin si Adan. 'Di ba? Pero hindi ganoon. Sinasabi rito na yes, nagkasala si Adan, pero tayo rin mismo. Patuloy tayong nagkakasala sa mga araw-araw na ginagawa natin. So kumbaga, wala tayong pinagkaiba kay Adan. Parehas lang tayo. Sinasabi rito, God requires perfect obedience. Na yun nga sinasabi rito na ang utos ng Diyos ay yung totoong pagsunod, yung mga lahat ng utos niya susundin mo, which is walang nakakagawa. Walang nakakagawa nun. Sinasabi rin doon, kumbaga hindi tayo pwedeng magmataas. O hindi tayo pwedeng sisihin si Adan na, Adan, nagkasala ka pa kasi yan tuloy. Pumasok yung kamatayan sa mundo, ganan. Hindi pwede. Kasi kahit ikaw mismo, pareho lang kayo ni Adan. Pareho lang tayo ni Adan na nagkakasala. Walang sino man ang nakasunod sa Diyos ng perfect. Na lahat ng utos niya nasunod, wala siyang sinuway, kundi si Kristo lang. Nag-iisa lang si Kristo na nakasunod na yon. So, God requires perfect obedience. So, yun nga, kahit na sabihin mong sobrang bait mo na, kahit na feeling mo, napakabait mo na, tulong ka ng tulong, ganon, hindi kulang pa rin yun. Hindi pa rin yun yung perfect na pagsunod sa Panginoon. Hindi yun yung talagang totoong pagsunod sa Panginoon. So, sa ikatlong teaching ang sabi rito, suffering and death entered creation. Kaya nga nang sabi rito, ang kamatayan ay pumasok. Nung nagkasala si Adan, nagkaroon ng kasalanan. Nagkaroon ng kamatayan. Dahil nga doon sa ginawa niya, Adan, sinuway mo ako, ito yung kaparusahan. Kumbaga, nasumpa tayo yung mga sumunod na henerasyon kay Adan. Pumasok yung kamatayan, ganan dahil sa isang kasalanan niya. So, tayo sa unang application, paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay?
Sabi rito, compare yourself to God's standard. Kasi marami kasi mga tao na, yun nga, maraming mga tao na akala nila mabait na sila. Maraming mga tao akala nila mabuti na sila. Pero ang mali dito ay dapat ang mali dito ay kasi nga kino-compare mo yung sarili mo sa tao din. Ikumpara mo yung sarili mo sa magnanakaw, ikumpara mo yung sarili mo sa mamamatay tao. Malamang magiging mas mabuti ka nga. Malamang magiging mas mabait ka nga. Pero ang dapat natin gawin ay ikumpara natin yung sarili natin sa Diyos. Ikumpara natin yung sarili natin kay Kristo. Makita nun, doon natin marirealize na napaka makasalanan natin. Kumbaga, hindi tayo karapat-dapat kasi nga lahat na araw-araw nakagawa tayo ng kasalanan, gano'n. Kumbaga, wala tayong sakalingkingan ng pagsunod na ginawa ni Jesus. So, ang kailangan natin ikumpara yung sarili natin ay kay sa Panginoon natin. Hindi natin kailangan ikumpara yung sarili natin sa mga tao dito para lamang, or sa mga taong mas masama sa atin, para lamang masabi na mabuti tayo, para lamang masabi na mabait tayo. So, sa ikalawang application, sabi rito, contemplate the gravity of sin. So, yung kasalanan kasi natin mabigat eh. Yung kasalanan nagawa ni Adan, mabigat yan. So, kumbaga, yun nga, kailangan nating dalhin, kailangan nating harapin, na kumbaga maintindihan natin na yung kasalanan na nagawa natin ay mabigat. Hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos. Yun nga, pero kahit na ganun, thank God, kasi mas nangibabaw yung pagmamahal ng Panginoon kaysa sa atin. Kahit na tayo ay nagkasala, kahit na napakabigat ng kasalanan natin, mas nangibabaw yung pagmamahal niya sa atin dahil pinadala niya pa rin si Kristo para iligtas tayo. So, yung kasalanan natin ay mabigat. Kailangan nating ma-realize yun. Kailangan nating malaman yun na mabigat yung kasalanan namumuhay sa atin, nananalaytay sa atin. Sa ikatlo, application sabi rito, cherish the greatness of the covenant of grace. So, yun na nga, sabi ko nga, magsaya tayo dahil na although nakagawa tayo ng kasalanan, although hindi tayo katanggap-tanggap sa Diyos, dahil sa pagmamahal, dahil sa grace, dahil sa awa ng Diyos sa atin, dahil sa mahal niya tayo, pinadala niya si Kristo para iligtas tayo sa mabigat na kasalanan na yon, para sa mabigat na kaparusahan na yon. So, kailangan natin magsaya dahil although yes, makasalanan tayo, although yes, mabigat yung kasalanan natin, pero mag-celebrate tayo dahil nandyan si Kristo. Tinubos tayo ni Kristo sa mga kasalanan iyon. So, yun lamang po ang napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.